Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung diskarte na gagawin mo kapag employer's interview para ma-hire ka? So marami kasi ditong mga subscriber ko na ilang beses na din silang na-interview ng employer kaso hindi sila matanggap-tanggap. So una is kailangan clear yung pag-introduce yourself mo. Dapat malakas yung boses mo. Hindi pwedeng, "Hi ma'am, my name is Jen." No, dapat masigla. "Hi ma'am, my name is Genevieve Guarin. I am 27 years old." Dapat ganon. Hindi pwede yung ano. And pangalawa is yung background mo. Especially yung employment mo dati. Ano ba yun? Working experience. Ayan. So, doon sila nagbabase. Tayo guys sa Pilipinas is wala naman tayo talagang background na nagtrabaho as domestic helper doon sa Pinas. Ang ginagawa natin is gumagawa tayo ng sarili nating experience. Tinuturo yan ng agency. Kahit wala kang experience sa pagiging katulong, ilalagay mo dyan, naging katulong ka, pinakamababa na gawin mo 3 years. Ayan. 2 years, okay. Pero ako nilagay ko 3 years. Ayan. Tapos, yung alaga mo is mag-asawa and then bata. Lagay mong bata 2 or 3. Tapos yung edad is ilagay mo para nandun ka sa gitna. Isang 7 years old, isang 5 years old, isang 2 years old. Ganyan para, kunwari, ano ba, maganda yung ganyan kasi may choices yung amo. Nag-alaga na to ng 2 taong gulang na bata. Kaya nitong mag-alaga ng 8 years old kasi 7 kaya niya. So, ganyan. Dapat meron tayo nung mga hinahanap nila. Pangalawa is, kailangan fluent ka sa English kasi yun yung pinakagusto nila kapag yung bata is natuturuan mo ng mga assignment nila na English and also nababasahan mo ng libro and also na nako-communicate mo siya ng matino araw-araw. So, ayun yung gusto nila. And by the way guys, tatanungin kayo ng amo nyo kung paano nyo kinokontrol or paano nyo i-handle kapag yung bata is nagtantrums or umiyak. So, unang-una, tinanong ako ng amo ko niya, nakalimutan ko dati, tinanong ako niyan. Ang sabi ko, first, I just asked her what happened. I would be, sabihin kong ganun, dapat hindi ko siya i-judge. I will not judge her or him. I'm going to ask him what happened. I would be his companion or magiging kakampi niya ako. Ganun yung sabi ko doon nung time na yun. Papakinggan ko siya and doon na po ako magsasabi or sasabihin ko sa kanya na okay, kaya ka napagalitan kasi may mali kang ginawa. Pero mag-sorry ka lang. Ganun ako sa bata dito. Sasabihin mo lang, punta ka na doon, huwag ka na umiyak dyan, magsabi ka ng sorry. Tingnan mo, hindi na yan magagalit. Ginaganon ko yung bata. And tapos pupunta siya doon sa nanay niya. Sabi ko, ma'am, magsusorry daw si ano. Tapos pupunta yung bata, tapos iiyak siya, tapos hahag siya sa nanay niya. Sabi niya, sorry mami. Parang yun, naging unti-unti yun na routine. So yun yung ano, and second, dapat hindi ipaparamdam mo sa kanya na naiintindihan mo siya. The way you talk, very nice and very understanding so that she would have or he would have an heart to open what she feel. Yung alaga ko is maiiyak-iyak yan sa daan parang na-stress siya kasi sabi niya sa akin, nagkukwento siya, pagod na daw siya napagalitan ng mama at papa niya. Sabi niya ganun, napapagod na daw siya. Sa isip-isip ko, kasalanan mo kung bakit ka napapagalitan. Pero hinayaan ko lang. Minsan maiyak-iyak na siya habang nagkukwento. Parang nadidepress siya ba? Pero hayaan mo na yan siya. Basta sinabi ko lang sa kanya na nagagalit yung mama at papa mo kasi may ginawa ka. Kung wala kang ginawa, hindi yan magagalit. Resulta lang yan ng ginawa mo. Magiging produkto ng ginawa mo. Ginaganon ko. Next is, dapat smiley face ka. Yun yung pinakagusto nila. Tapos kung maaari, kung may damit ka na red, edi magsuot ka para pampabuenas, ganyan. Baka umepekto. And also guys, yung WhatsApp na photo nyo, yung cover photo nyo doon or yung profile nyo sa WhatsApp, hindi pwede na nakalabas yung boobs nyo, pinapakita yung mukha nyo, selfie nyo, hindi pwedeng ganun. Dapat ang kasama nyo is mga bata. Ako kasama ko noon, pamangkin ko na 3, bali nasa duyan kami noon nakaupo. Tapos yung isa kong pamangkin nakakandong sa akin, yung isa is nasa gilid, yung isa nasa gilid. So, ang ganda ng kuha namin kasi nakatawa kami lahat. So, tinanong ako ng amo ko about doon kung sino daw ba yung kasama ko sa profile. Sabi ko, ang mga pamangkin ko po. Sabi ko ganun. Sabi niya,
parang doon plus points yun sa amo. And also, ang malaki yung chances mo na matatanggap ka sa employer's interview kapag madami siyang follow-up question. Sabi ko kasi sa amo ko kagabi sa kanya, feeling ko rin naman ma'am, tatanggapin mo ko kasi marami kang tanong, ang tagal natin nag-usap, marami kang sabi niya oo, tinanong ko na lahat kasi interesado na nga ako sa'yo. Kaya nung huli, tapos sa lahat, ikaw yung pinaka nagustuhan ko and lahat ng mga tanong ko is nasagot mo ng walang pag-alinlangan and ang bilis mong sumagot, plus points yon kaya ikaw yung kinuha ko, sabi niyang ganun. Kaya kahit wala kang anak, nung time na yun, ikaw lang yung walang anak na in-interview ko, pero ikaw yung nagustuhan ko at ni sir nung time na yun, kaya ikaw yung hinire namin or kinuha namin, sabi niyang ganun. So parang para sa akin, kahit first timer ka, wala yan. Ang tatapang ng mga ex-abroad or ang sisiga nila sa interview, guys. Totoo 'yan. Kung may mga first timer dito, pagdating sa interview, maraming bida-bida talaga na mga ex-abroad. Sorry ha, pero totoo 'yan. Yung iba diyan wag magagalit. Mga kasabayan ko ganun, lalo yung mga ang pabalik-balik na lang sila sa Hong Kong, ganyan. Ang talaga as in parang pero totoo, may pagyayabang sila kasi experience nila, tanggap agad Alam mo yun? Sa ex-abroad guys, ilan lang yung hindi tanggap? Sa 20 sila or 30 piraso, 5 lang dyan yung hindi matanggap. Hindi katulad sa first timer, 40 kami, ilan lang yung tinanggap? 5. Kaya ang talaga nila, chin up, yabang. Kasi nga, may pinagyayabang sila, may experience sila. Kaya ang kailangan nyo nung time na yun, ay, meron pa namang isa, pumunta na ng Bahrain, nagpunta na ng Israel, ang dami niya, tas magsalita siya sa amin, hindi siya nagsasalita ng Tagalog pure, halo, more on, siguro mga 70% English, tapos 30% Tagalog, ganun siya makipag-usap sa amin, tas kami, you know what guys, you just need to be on yourself, as in, tapos ako tahimik lang, sige, yabang mo ha, mamaya ka sa akin. Parang sa isip-isip ko ganun. Tapos nung nag-interview, ang lakas ng boses niya din, pero kinakabahan siya. Tapos nung ako na nakatingin na siya sa akin, tapos nakita niya kung paano ako sumagot, nung natapos akong interviewin, tapos marami pa kaming procedure na gagawin, na siya, bumait na siya, umukay na siya sa amin, hindi na siya katulad kanina na parang lahat kami ina-advisean niya, parang alam mo yon siya yung bida ng lahat, pero nung huli siya yung huling umalis kasi sa sobrang niya, tapos yung video na pinapa-introduce sa amin, kailangan mo yun matino na gawin, tapos biglang hindi niya magawa-gawa yun, parang naka-4 na take na siya, 5. Tapos mayabang kasi siya tapos biglang paulit-ulit niyang ginawa hanggang sa napiko na yung nagkukuha ng video sa kanya. Tapos sabi ko, sir, ako na lang muna mauna. Sabi ko, kasi uuwi pa ako, gutom na ako. Tapos yun, lang ako, unang take ng video, kasi doon may salita ng yung nagbi-video sa amin, nagtatanong din siya, hi, my name is Genevieve Gurin, pagkatapos mo mag-introduce yourself, magtatanong yung nagbi-video. So, what is your working experience? Gaganon siya. Tapos, answer ka na naman. Parang may conversation ba? Para yung video is hindi yung puro tuloy-tuloy ka lang na nagsasalita. Tapos, nung yung sa akin unang take, hindi ako yung nagkamali. Yung nagbi-video, kaya umulit kami. Mas naging okay yung pangalawa kong video kasi napatawa ako ba? Kasi nga, hindi ako nagkamali siya. Tapos parang minsan lang yun nangyari na siya yung magkakamali kasi sa ulo niya na yan Kaya tawang-tawa kami kasama yung head nila. Tapos nung pangalawang take na, ang smooth na lang kasi nga hindi na ako kinakabahan. Tapos okay na din. Kaya 2 take lang ako, umuwi ako kaagad. Tapos yung ex-abroad, matagal siya nakauwi. Siguro anong petsa na kasi nga nasingita na siya ng iba kasi paulit-ulit hindi niya nakukuha. So, next na para matanggap kayo is yun nga, kapag tinanong kayo is direct to the point yung sagot, and also magsuot kayo ng damit na decent t-shirt and pantalon, kasi minsan yung mga amo pinapakita nila or show me your ganto, show me your ganyan, and also yung mga nails nyo, mahaba na yung kuko ko kasi lalagyan ko yan ng cutex kasi lalayas na ako dito, ayan. And then
yung mga kuko nyo maiksi yan kasi minsan yung mga amo ano yan, patingin ng ano mo, kamay mo, ganyan, ganyan. Tapos guys, mag ano din kayo, magtali kayo ng buhok, hindi yung parang ngag-ngag, ayan, yung parang ano, kalat-kalat, hindi yan gusto ng mga amo. Basta be presentable kayo and be ready. Dapat yung introduce yourself. May mga siguro mga 10 na din sa mga subscriber ko yung nagtanong ng introduce yourself sa akin, nanghingi sila ng kape, binigyan ko na sila para may idea sila. Ayan, so nakakatuwa lang, proud ako sa sarili ko guys, kasi kahit gaanong struggle dito, hindi talaga ako natibag hanggang sa ito lang, nag-give up lang ako kasi nga wala naman na akong ipaglalaban eh. Tulad ng post ko, pagod na ako, wala na akong pinaglalaban dito sa Hong Kong. Namatay na yung papa ko. So, dati, meron ano na gamot, ganyan. Parang may gusto pa akong patunayan sa papa ko dati na bago siya mamatay, maranasan niya yung sarap ng buhay. Namatay na siya. Pero kahit papano, naranasan niya pa din. Nakatikim siya ng 2 box, balikbayan box sa akin. So, yung mama ko, mahaba-haba pa yung buhay niya. Sana nga, please Lord. Ano pa lang siya 68. So, yung papa ko namatay 75. So, meron pa akong ilang years. Kaya pa yan, habulin ko pa. 1 taon lang naman ako matatambay Tapos, trabaho uli. So, sabi ko, wala na akong ipaglalaban. May bahay na kami. Tapos, kahit papano, may refrigerator na kami. Yun lang yung napundar ko, yawa. Wala akong TV. May TV ako dati pa, yung hindi pa flat screen. Wala pa akong flat screen na TV. Diyos ko, Lord. Pero wala na, pagod na ako, ayoko na. Ayan, kaya mag-give up na ako. At least natapos ko yung bahay. Doon na, baka magawa ko siya kapag nandun ako sa Pinas. Magdinegosyo din naman ako doon Ayan, so, ayun nga, sabi niya sa akin na kung may mga struggle daw ba sa buhay, paano ko daw ba i-handle. Sabi ko, if there is a problem, then I know there would be a solution. So, ang kailangan ko lang is be calm, tapos think of a solution. And I always have in my mind that whatever problem days goes by, that problem would be gone. Sabi kong ganon. So, parang natuwa siya dun ba. Tapos, anuhan nyo din ng medyo yung boses nyo guys, anuhan nyo na maging masayahin kasi yun yung gusto nila. So, ayun lang, sana matanggap kayo sa mga interview nyo and good luck sa inyo. Laban kayo dito sa Hong Kong. Thank you!